Maganda kasi napapanahon, ano? Dapat lang. Pero ang tanong ikaw ba nung Senate President ka, Tito, ginawa mo ba yan? Ba't ngayon lang? Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom, si Ginoong Jay Sonza, isa pong political commentator. Maayong buntag, Sir Jay. Good morning, Jade. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok at sumusubaybay, pati na rin doon sa mga late tuners ng palatuntunan ninyo, Jade and Atmar. Po, Sir Jay, unahin lang natin. Ito ngang panawagan ng Senate Minority Leadership ni Senator Tito Soto na magkaroon ng random drug testing. Isailalim sa random drug testing ang lahat ng kawani, opisyal dyan sa Senado. Kasunod nga ito, doon sa mga ulat na may, o sa ulat na may kawani, umano sa Senado ang nahuling nagmamariwana sa gusali. Itinanggi naman po ito ng pinagbibintangan o napagbintangang staff. Maganda pero hindi. Mag Maganda kasi napapanahon, ano? Dapat lang. Pero ang tanong ikaw ba nung Senate President ka, Tito, ginawa mo ba yan? Ba't ngayon lang? Di ba? Pangalawa, bakit kaya mong manawagan sa iyong kapwa senador pero hindi mo kayang manawagan sa presidente na mas sumailalim sa hair follicle test? Di ba? So, kaya ako sinasabing maganda pero hindi. Hindi dahil sa ngayon lumalabas na mukhang merong ibang dahilan, no? Dahil sa unang-una, number one, ano, doon sa nakakakilala kay Nadia Montenegro, yung artista, dating artista pala, na ngayon ay nagtatrabaho sa office ni Senator Robin Hood Padilla sa Senado, never siyang na-involved sa drugs in any controversy. At doon sa mga personal na nakakilala sa kanya, lahat sila nagpapatunay na hindi siya nasangkot sa anumang pagkakalulong o paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Now, inamin niya na siya nagbe-vape. At sa vape, iba-iba ang amoy niyan. At ang tanong nga dyan anong tawag nito? Bakit lumabas ito? Yung timing lang, no? Hindi natin kino-question yung kusaan, no? Office of the, anong tawag niya, security ng Senate. Pero yung timing na pagkatapos ng botohan sa impeachment, alam naman natin yung tanggapan at saka yung si Senator Robin Padilla ay bumoto sa dismissal, no? Kung binago nila ng pangalan yata, archiving yata ang tawag nila yan. No. Pero actually, kung na yan equivalent to dismissal. Pagkatapos, naging marubdob ang kanyang panawagan doon sa pagbababa ng sintensya, no? O pagkakakulong doon sa mga minor de edad. The timing itself is suspect, no? Sabi nga sa English. So, tingnan natin sapagkat kung magkakaroon ng investigasyon dito, lalabas at lalabas yan. At yung kung magsasailalim sa drug testing at lumabas na hindi talaga gumagana yung ano o nagmariwana si Miss Montenegro, mukhang may katotohanan yung sa pantahan ng ilan, no? This is not in defense of Nadia, who I know personally, no? From the time na teenager pa siya, nag-artista, hanggang sa naging silang magpartner ni Mayor ng Caloocan, no? Madalas kaming nakikita noon, especially pag nag-golf. So, tingnan natin. Pero sabi ko nga, tama naman yung panawagan ni Senator. Pero sabi, parang nahulog yan sa huliman daw at magaling na ihabol pa rin. Dahil nung Senate President siya, hindi naman siya nagkusa. And to think he's supposed to be an exponent of drug-free, no? So, pangalawa, meron nga rin
ang sunod-sunod pag tinignan mo yung social media, nire-review ko, halos mukha niya lahat, puro isa ang topic. So there seems to be an effort, no, a PR effort dito sa calling. Unang-una, parang ang tinutumbok ay si Senator Chis Escudero. Alam naman natin na yung nangyari, no, nung impeachment hearing, nung deliberation sa Senate. Pangalawa, may hambing, may dudugtong mo na rin ito doon sa signing sa Malacanang na nandoon Senate President at iba pang mga senador, yung very poor taste na pasaring ni President Marcos, no, ni Bonget, kay yung meron siyang very cheap joke na mga gustong mag-apply sa Supreme Court, yung ganon. Nagkaroon lang daw ng autonomy. Sabi ng presidente, Oo. gusto niyo na mag-Supreme Court? Paano naman? How will Cheese pass his legislation daw? Yan ang binanggit ng Kaya nga Pangulo. very very cheap yung saltik kasi unang-una alam naman natin na senador is senador. Yung pinaparinggan sapagkat sinunod ng Senado yung decision, yung unanimous decision ng Supreme Court. So, ang tanong dyan kung independent talaga ang presidente at wala siyang kinalaman sa impeachment, bakit siya nagre-react ng ganito? Of course, alam naman ng lahat na imposibleng wala siyang kinalaman sa impeachment, no? Anak niya yung number one signatory. So, anyways, ito yung drama ng nakalipas na linggo. Pero ang pinakamabigat na drama, yung nangyari noong Biyernes ng gabi at saka yung mangyayari bukas ng umaga. Yung flood control investigation. Oo, yung Biyernes ng gabi, yung biglang pagre-resign irrevocably ng direktor ng NBI at yung bukas yung pasimula ng independent investigation ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, otherwise known as Blue Ribbon Committee, no? Po. Nangyari, Sir Jay? As against an investigation ng mga congressman na iimbestigahan yung sarili nila dahil mga contractor sila. Oo. Speaking of flood control, kabilang din ito sa mga issue. Nung nakaraang linggo dyan sa Senado, nabanggit mo nga na yung iba, yung kay Senate President Chis Escudero na kinokonek doon sa isang kontraktor na tumanggap ng pondo para sa flood control project. So itong lahat nakikita... Lahat naman ng politiko, hanggang mayor, hanggang governor, tumatanggap sa kontraktor yan eh. Huwag na tayong magbulahan, no? Pero, pangalawa, yung sinasabing nag-donate, hindi naman itinanggi ng Senate President na talagang nag-donate. At yung connection, nung nag-donate kay Saldico, yung pinakamalaking kontraktor na naka-corner ng mga kontrata dyan sa DPWH at iba pang mga infrastructures na may say ang mga congressman, lalong-lalo na ang Speaker of the House. Po. At itong lahat ng issue na ito lumabas after the decision ng Senado, Sir Jay, Correct. na doon sa impeachment nga laban kay Vice President Sara. So parang nagiging sunod-sunod tulad sa sabi mo nga, parang PR effort na sirain ba ang Senado? It is an effort, no, very cheap nga lang dahil masyadong obvious eh. Alam mo, kung hindi sana nagkaroon ng kung prior to the discussion, okay yan eh. Makikita mo na parang may parang totoo ang ano diyan eh. Pero ang pinaka-cheap diyan, kaya ako sinasabing cheap, presidente ka, sasabihin mo, eto yung mga ba't di mo pangalanan? Sino mga beneficiary owner niyan, no? Tapos sasabihin mo doon sa asa na ba yung investigative report? Kaya nga nagtatanong yung reporter sa iyo bilang presidente. You're supposed to be all-knowing. Kasi nga meron kang 4.5 billion na intelligence fund. Otherwise, binulsa mo yung intelligence fund mo kung hindi mo alam. Ipapasa mo ngayon yung burden of proof o burden of anong tawag nito ng trabaho doon sa mga reporter na alam mo naman ikaw nga tinatanong kaya nga sila
naghahanap ka ng investigative reporter, sinisimulan na nga kang tanungin ng mga reporter, sasagot mo ng gano'n, anong tawag nito? Umiiwas ka. Kasi ilang araw na, simula nung Pasiklab, sige Pasiklab, punta rito sa Iloilo, punta sa kung saan-saan, sa Pangasinan, kung saan, sa Bataan, sa Cavite, no? Puro picture taking. Pero pagka tinatanong na siya ng malaliman, parang iwas pusoy ang presidente. So, kaya ako nasasabi, this is purely, anong tawag nito, napakahina na strategy ng pagpipintura ng magandang larawan ng presidente.